Dominant Protector. Credit to the author. 7,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ginoo, narito ako upang harangin ang mga taong gustong pumunta sa ilog ng kamalayan dahil ipinagkatiwala sa akin ng utak na kumakain ng insekto. Insektong kumakain ng utak. Hindi talaga siya namatay. Kumurap si Terence, hindi inaasahan ang ganoong sagot. Noong mga panahong iyon, medyo mahina pa ang kanyang lakas at hindi niya lubos na mapatay ang insektong kumakain ng utak. Hindi niya inaasahan na lalabas ito at magdudulot muli ng gulo. Tama. Matagal nang walang balita tungkol sa mga insektong kumakain ng utak. Ilang buwan pa lang ang nakalipas nang muli siyang lumitaw. Simula nang magsimula ang water lily, wala na siyang balak tanggapin ito. Matapos siyang lumitaw, marami siyang binago sa aming lugar. Ang Spirit Sense River ay orihinal na gimmick lamang, ngunit kung walang Spirit Sense Grass, wala itong pakinabang sa Spirit Sense. Ngunit ngayon ay may ilang mga lugar sa ilog ng espirito na maaaring gamitin upang linangin ang espirito, at ang epekto ay iba-iba. Mas epektibo ito para sa paglilinang ng espiritual na kahulugan sa ilalim ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon, ngunit hindi ito gaanong magagamit para sa mga cultivator na nasa itaas ng yugto ng gininto ang core. Nasa pampang pa rin tayo ng ilog Spirit Sense. Sa ilog Spirit Sense, mas maganda ang epekto ng paglinang ng Spirit Sense. Ngayon, may damo na sa ilog Spirit Sense, may pagkakataon na itong matagpuan kapag humupa ang tubig. Kumurap si Terence. Damo na may Spirit Sense. Nasa Jade Space pa rin ang Spirit Sense Grass, kaya saan nanggaling ang Spirit Sense Grass sa Spirit Sense River? Malinaw na naalala ni Terence na ang damong may pandama ng espirito ay tinatawag ding parehong damong ugat. Lahat ng damong may pandama ng espirito sa ilog ng pandama ng espirito ay nagmula sa sarili niyang ugat ng damong may pandama ng espirito. Maaari kayang may bagong ugat ng espiritong pandama na isinilang sa ilog ng espiritong pandama. Dapat ba siyang pumunta at mangolekta pa ng marami? Kamakailan lang, nagpadala sa akin ng mensahe ang insektong kumakain ng utak, na humihiling na makipagtulungan ako sa kanya at gumamit ng catoptric deflection para maarang ang mga taong patungo sa ilog ng kamalayan. Gayunpaman, hindi ko sila mapapatay, at hindi ko sila maaaring mabitag hanggang kamatayan. Ang layunin niya ay hayaan ang mga taong ito na mahanap ang kanilang daan palabas sa mundo ng salamin habang sinasanay ang kanilang mga sinaunang espirito at banal na sentido. Nahulaan ko na gusto niyang sanayin ang kanyang mga nasasakupan. Hindi ko inaasahan na isa kayo sa kanila, Ginoo. Kung si Terence ang tauhan ng insektong kumakain ng utak, hindi ito paniniwalaan ni Water Lotus. Malamang hindi rin alam ito ng insektong kumakain ng utak. Ang gago na iyon ay tinarget ng walang awang taong ito, malamang nasa panganib siya. Sa katunayan, halos nakalimutan na ni Terence ang tungkol sa insektong kumakain ng utak. Kung hindi dahil sa water lily, hindi niya sana maaalala. Tutal, isa lamang itong maliit na isdang nakilala niya noon pa man, at ang pagkakaiba ng kanilang mga antas ay parang langit at lupa. Wala na sa paningin ni Terence ang mga kulisap na kumakain ng utak. Mas naiintindihan ko na ngayon. Bahagyang tumango si Terence, hula niya ay may kinalaman ang mga insektong kumakain ng utak kay Central. Ngayong alam mo na ang pagkakakilanlan ko, guguhin pa kita. Panginoon ko, hindi ko po ibebenta ang impormasyon ninyo. Nagulat si Water Lotus at may masamang kutob, pero bago pa man siya matapos, inabot na ni Terence ang kanyang kamay. Isang Water Lotus, ang katawan ng tagapagtanggol, ang madaling nahila palabas ng mundo ng salamin ni Terence at inilagay sa espasyo ng Jade. Noon, kinailangan ni Terence na umasa sa kanyang spirit sense para markahan ang katawan ng water lily, patuloy na sumubok, at dumaan sa hindi mabilang na mirror worlds. Pero ngayon, kaya na niyang baliwalain ang mundo ng salamin at direktang hawakan ang water lily. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki kaya hindi maintindihan ng water lily. Nang pumasok ang pangunahing katawan sa espasyo ng Jade, naroon pa rin ang avatar ng water lily. Agad siyang nagmakaawa ng may mapait na mukha, "Sir, wala po talaga akong sasabihin. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako." Nagmamakaawa siya. "Alam mo ang ugali ko, kaya huwag mo akong sayangin. Iwan mo rito ang clone mo. Kung maglalakas loob kang mandaya." Ha!
Ayaw ipaalam ni Terence sa kalaban, kaya hinayaan niya ang clone ng Water Lily na gawin ang ginagawa nito. Siyempre, hindi nang ahas na lumaban ang Water Lily. Nasa kamay niya ang buhay niya, kaya ang magagawa niya lang ay makipagtulungan. Siya nga pala, ano ang sitwasyon ng siyam na sanggol? Kamag-anak din ba niya ang insektong kumakain ng utak? Kung si Terence ang nagdala ng mga tao sa ilog ng Kamalayan, hindi siya maaaring lumihis sa hukbo, habang sinasabing, o ginawa ba niya ang lahat ng ito sa insektong kumakain ng utak? Ito. Hindi ko talaga alam. Matagal nang hindi ako kinokontak ni Lord Juying. Bago muling lumitaw ang insektong kumakain ng utak, wala nang balita. Umiling si Water Lotus na may mapait na mukha. Maya-maya, lumapit sa akin ang insektong kumakain ng utak. Sinabi nitong utos iyon ni Lord Juying na makipagtulungan sa akin. Ipinakita pa nga nito sa akin ang token. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin makontak si Lord Juying at hindi ko ito makumpirma. Marahil ay nag-iisa ang siyam na bagong silang na sanggol. Normal lang na gumugol ng mas maraming oras sa saradong paglilinang. Nakahanap ng dahilan si Water Lotus para sa kanyang sarili. Tutal, habang lumalakas ang isang tao, karaniwan na para sa isang tao ang mag-isa sa loob ng 1 o 2 taon, lalo na para sa isang sinaunang espiritong katawan tulad ng mabangis na halimaw na may siyam na ulo. Hahanapin ko siya mamaya at titingnan ko kung talagang nag-iisa siya. Bahagyang tumango si Terence, isinantabi muna ang usapan, ihahatid ko muna ang mga tauhan ko. Maaari nang manatili rito ang clone mo. Opo, Panginoon ko. Yumuko nang may paggalang ang Water Lily at sumunod kay Terence. Tara na. Sa hindi kalayuan, makikita mo ang ilog ng Kamalayan. Sinabihan ni Terence ang mga miyembro ng kanyang koponan na sumunod sa kanya, habang sina Lito at ang iba pa ay mukhang nakakita ng multo. Hindi niya talaga maintindihan kung paano naging ganito kasunurin ang isang Water Lily na hindi niya makuha ng ganito kahirap matapos siyang sipay ng kung sino. Alam, Panginoon ko. Hindi lang basta mapakumbaba ang Water Lily, para siyang alipors ni Terence, yumuyuko at pinapaalis ang grupo ni Terence. Buong pagmamalaking itinaas ni Terence ang kanyang baba at sinabi kay Lito, hindi mo maintindihan. Ito ang natatanging kasanayan ng ating kapitan, ang teknik ng pagkontrol ng Piscio Bigfoot. Sino mang sipay niya ay luluhod. Kung ayaw mo, maaari kong hilingin sa aking kapitan na sipain ka. Kapitan, sa tingin ko ay hindi pa kumbinsido si Dale. Bakit hindi mo na lang siya sipain? Nakita niya ito bilang isang pagkakataon at lumapit kay Terence, makakaiwas tayo sa maraming gulo kung susubukan nating litonin si Lito. Nabigla si Lito, ang isang Water Lily ay sapat na para gusto nilang mamatay, at si Terence ay isang taong kayang sipain ang isang Water Lily para sumuko. Imposibleng matanggap niya ito. Ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang kanyang kapalaran ay laban sa kanya. Ngumiti si Lito at agad na inamin ang pagkatalo. Iyan. Nasa iisang panig tayo, hindi natin maaaring patayin ang isa't isa, kailangan nating magtulungan. Kailangan nating sundin ang mga utos ng banal na sugo, hindi ba? Walang pakialam na sinulyapan ni Terence sina Lito at ang iba pa, tinatimad man lang silang pakialaman. Lahat sila ay mga walang kwentang tao, parang alikabok sa hangin, anong oras ang kailangan niyang sayangin sa kanila. Natigilan si Lito habang pinapanood si Terence na hindi siya pinansin at umalis. Ramdam ng grupo ang paghamak ni Terence kay Lito, at sabay silang nakaramdam ng pagmamalaki at panghihinayang. Perpekto sana kung mapapatid nila si Lito. Kumislap ang mga mata ni Lito habang pinapanood ang pag-alis ng koponan ni Terence. Maghintay ka lang at tingnan mo. 7,562. Dapat din kayong maligaw agad. Huwag kayong maging masama sa paningin dito. Kumaway ng walang gana ang clone ng Water Lotus, at umalis na si Terence. Wala na siyang pakialam kay Lito at sa iba pa. Maganda ang mood ko ngayon. Pero wala rin ako sa mood. Kung patuloy kayong magiging pangit ng paningin, papatayin ko kayong lahat. Kung si Lito ay isa sa mga tauhan ni Terence, hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano si Water Lotus, ngunit ang paghamak ni Terence kay Lito at sa iba pa ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Hindi kakampi ni Terence ang mga taong ito. Hindi niya kailangang magpakitang gilas. Oo, oo, oo. Aalis na kami, salamat sa pagpapadaan mo sa amin.
Nakaramdam ng pagkadismaya si Lito at napilitan siyang tumango at yumuko upang magpasalamat kay Water Lily. Aalalahanan namin ang iyong kabaitan at babayaran ka namin kapag nagkaroon kami ng pagkakataon sa hinaharap. Anong problema? Hindi ka masaya at gusto mong maghiganti. Tinaas ni Water Lily ang kilay niya at tumingin kay Dale na masama ang loob. Bakit hindi na lang natin gawin ngayon? Hindi na natin kailangang maghintay pa sa hinaharap. Hindi ako maglalakas loob. Nabigla si Lito. Kahit na may balak siyang maghiganti, hindi niya ito maamin sa ngayon. Talagang nagpapasalamat ako kay Lord Guardian. Wala na akong ibang intensyon. Lord Guardian, huwag mo sanang intindihin ng mali. Lumayas ka. Wala sa mood si Water Lily na makipag-usap ng walang katuturan kay Dale kaya't kinawian niya sila palayo. Kasabay nito, ang Santo Sugo na si Soyan ay kausap ang Santo Emperador sa telepono. Kamahalan, Sage Emperor, nagkaroon ng aksidente sa tagapagtanggol na Water Lotus. Hindi niya natapos ang misyong itinakda niya. Anong nangyayari? Matatag ang tono ng pantas na emperador, ngunit may bahid pa rin ang pagkagulat sa kanyang boses. Napakalakas ng kakayahan ng Water Lily. Ang maliliit na taong nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon ay hindi makakagawa ng anumang aksyon. Ito ang eksperimental na numero 1. Napakaprangka ni Saint Soyan, at inilabas ang imahe ni Terence. Medyo kakaiba at hindi mahuhulaan ang lakas ng taong ito. Minsan lang siya umakyat at sinipa si Protector Water Lotus, at inamin naman ni Protector Water Lotus ang pagkatalo at pinakawalan siya. Sinipa ko. Ano ba to? Natigilan ng pantas na emperador. Hindi kailangang maging duwag ang mga Water Lily. Ano ang nangyari? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpatuloy ang pantas na emperador, ang catoptric deflection ng Water Lily ay madaling makahuli ng mga kalaban na kasing level. Hindi magiging problema para sa kanya na hulihin ang mga eksperimental na iyon. Ang orihinal kong intensyon ay hayaan ang mga eksperimental na iyon na maranasan ang kapangyarihan ng ilusyonaryong buwan ng tubig na bulaklak. Kusang loob man silang lumabas o hindi sa huli, masasanay pa rin ang kanilang mga sinaunang espiritu. Kaya ba sinasadya mong itapon ang laro? Matalino ang kamahalan, Sage Emperor. Natatakot akong posible iyon. Sumagot si Saint Soyan, saka humarap para sabihin, gayunpaman, sa palagay ko ay napakalaga rin ng sipa mula sa eksperimental na no. Isa. Ayon sa aking mga obserbasyon, madalas siyang gumagamit ng sipa para lutisin ang mga problema habang naglalakbay. Marahil ito ay isang makapangyarihang teknik sa martial art. Siguro. Dagdagan mo ang pagbabantay mo sa test subject no. Isa. Isa siyang talento na may malaking potensyal, kaya dapat natin siyang pagtuunan ng pansin. Sandali na nawala ng imak ang pantas na emperador. Bagamat hindi niya lubos na nadama na ang isang sipa ay isang malakas na teknik sa pakikipaglaban, hindi siya sumagot. Sa ngayon, pagtutuunan muna natin siya ng pansin. Kung makakahanap tayo ng iba pang magagandang panla, maaari rin natin silang bigyan ng pansin. Naiintindihan ko. Tiyak na magmamasid ng mabuti ang nasasakupan na ito. Hindi alam ni Terence na siya ang magiging pangunahing target ng bagong santuwaryo. Nakarating na ang grupo sa pampang ng ilog. Kapitan numero 8, sa tingin ko mas komportable ang direksyong ito. Pupunta ba tayo roon at titingnan? Pumikit si Mike at dinama ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanan. Mukhang masangkop ang lugar na iyon para malinang natin ang ating banal na pandama. Tumango si Terence. Sinabi ng Water Lotus na ang pampang ng ilog ng dinidiyos na ilog ng kaluluwa ay ginawang lugar na angkop para sa paglinang ng dinidiyos na kaluluwa. Gayunpaman, iba-iba ang mga epekto. Tila maganda ang espiritual na pandama ni Mike, at nararamdaman na niya ang isang mas mahusay na lugar ng paglinang. Pumunta ka. Habang nagsasalita siya, pinangunahan ni Terence ang daan. Sa totoo lang, sinabi ng Lotus sa tubig na ang ilog ng kamalayan ay mas angkop para sa paglilinang, ibang-iba ito kaysa dati, ngunit hindi nagmamadali si Terence na dalhin sila sa tubig. Titingnan muna niya ang baybayin. Tutal, medyo mahina pa rin ang sinaunang espiritu ni na Mike at ng iba pa. Ayos lang iyon basta't may angkop na lugar para magsaka. Hindi nila kailangan ng maayos na kapaligiran. Pagkatapos maglakad ng mahigit 10 minuto, hindi lang si Mike, kundi pati na rin ang iba ay nakaramdam ng pagkakaiba. Kapitan, ibang-iba talaga ito.
Kahit hindi ako ang magkusa na magtanim dito, komportable pa rin ako. Pinaikit ni Ferenc ang kanyang mga mata at mukhang lasing. Sa tingin ko ay napakaganda na ng lugar na ito. Bakit hindi na lang tayo magsimulang magsaka rito? Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar at alam niyang ito ang pinakamagandang training area. Tumango siya, sige, lahat kayo ay maaaring mag-cultivate muna. Hindi angkop ang lugar na ito para sa akin. Titingnan ko ang paligid. Ito ay isang lugar para sa mga baguhan sa antas ng pundasyon upang magsanay, at hindi ito gaanong kailangan ni Terence. Sa halip na magsanay, gusto niyang malaman kung bakit naging ganito ang lugar na ito. Makapangyarihan ang kapitan. Ang mababang lugar na ito ay talagang angkop lamang para sa atin upang magsaka. Natural na pinuri ni Fernandez si Terence, ngunit hindi ito pinansin ni Terence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumutang palayo. Umalis na si Terence bago pa man makapagsalita sina Mike, Serena, at ang iba pa. Wala na silang ibang magawa kundi humanap ng mauupuan at simulan ang paglilinang. Pagkatapos ng halos kalahating oras, natipon din si Lito at ang iba pang mga koponan sa pampang ng ilog ng dinidiyos na ilog kaluluwa. Pagkatapos, pumunta sila sa lugar kung saan nagsasanay sina Mike at ang iba pa. Matagal ka na rito, di ba? Panahon na para sumuko. Nang makitang wala si Terence, lalong lumakas ang loob ni Lito habang sumisigaw, nakita ko na. Ito ang pinakamagandang lugar para magsaka, pero mga 15 tao lang ang kaya nitong puntahan sa isang pagkakataon. Matagal na kayo rito, kaya panahon na para gamitin ito ng lahat, di ba? Para sa pagiging patas, lahat ay magkukultivar dito ng paunti-unti, isang ikot kada kalahating oras. Ano sa tingin ninyo? Kung wala si Terence, hindi sana nag-aksaya ng oras si Lito sa pagsasalita. Aakyat na lang siya at papatayin si Diablo at kukunin ang kanyang pwesto sa cultivation. Gayunpaman, masyadong malaki ang banta ni Terence. Kahit wala si Terence, hindi naglakas loob si Lito na lumampas sa inaasahan. Maaari lang niyang gamitin ang pangalan ng lahat para maubos ang oras ng pagsasanay ng koponan ni Abel. Bakit naman ako magpapalitan sa'yo? Ang lugar na ito ay batay sa first come, first served. Kami ang nauna rito, kaya syempre kami ang nakatira rito. Sino ka ba sa akala mo? Nag-aalab ang galit ni Selena nang maputol ang kanyang paglilinang. Tumalon siya nang may isang kamay na nakahawak sa kanyang baywang at sinimulang sawayin ito, napakalaki ng ibang mga lugar, hindi naman sa hindi ka maaaring maglinang. Kung magtutuon ka sa paglilinang sa ibang mga lugar, ang epekto ay maaaring hindi mas malala kaysa sa pananatili rito ng kalahating oras. Kailangan mo ba talagang pahirapan ang mga bagay para sa amin? Anong ibig mong sabihin na pinahihirapan mo ang mga bagay-bagay? Tayong lahat ay mga taong pumunta sa ilog ng kamalayan upang maglinang, bakit mo pa kailangang sakupin ang mabuting lugar? Ayos lang kung pumayag ka na lang sa rotasyon, kung hindi, hindi kami magiging magalang. May nagtago sa likod ng turret road at sumigaw ng malakas. Mga tao ito mula sa ibang mga koponan. Dahil ang turret road ang nangunguna sa kanila, napakatapang nila. 7,563. Sa narinig pa lang, parang aagawin na niya ito kung hindi sila magkasundo. Malinaw na hindi niya alam kung gaano kalakas si Terence. Oo nga. Huwag kang tumanggi sa toast para lang uminom ng forfeit. Kung hindi sila makikipagtulungan, aalisin na lang natin sila kapag nag-rotate tayo. Bakit mo sila sinasayangan? Terra, atakehin na lang natin. Kakaunti lang nila, saan nila nakuha ang kumpiyansa para hamanin ang napakarami sa atin. Sandaling naguluhan ang mga tao, at hindi na sila makapaghintay na agad na kumilos at harapin sina Serena at ang iba pa. Natawa si Dale sa sarili. Labis siyang nasiyahan sa naging epekto. Kumalma kayong lahat. Pag-usapan natin ito. Tiyak na makakarating tayo sa isang perpektong conclusion. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili, ngunit sa unang tingin, kailangan pa rin niyang magpanggap na tagapamayapa para mapatahimik ang lahat. Huwag mong hayaang mapahiya ang isang babae, prinsipe. Alam kong hindi mo kayang magdesisyon, pero dapat mo muna itong pag-usapan sa amin. Kung hindi, mahihirapan siyang sabihin ito sa napakaraming kapatid. Walang dapat pag-usapan. Teritoryo namin ito, sa tingin mo ba mapipilit mo kami dahil lang mas marami kayong tao? Biro yan.
Nanghahamak ng umisi si R. Diablo at sumulyap sa lahat ng may walang pakialam na tingin, babalik din ang ating kapitan. Kung manggawas pa rin kayong magsalita ng ganito, ako, si Adan Paul, ay igagalang ko kayo. Hahaha, tinakot mo talaga kami ng husto. Ano ba ang maganda sa kapitan mo? Sa dami natin dito, kaya natin siyang lunurin gamit ang laway natin. Tawagin mo siya agad. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Ayokong umihi ka kapag nakita mong napakarami namin. Ha. Huwag mong sabihing tumatakbo ka na palayo sa takot. Kaya hindi ko siya makita. Walang pigil na kinutya siya ng mga taong hindi pa nakakakita ng lakas ni Terence, ngunit hindi sumama sina Lito at ang kanyang mga tauhan. P*K. Ang lakas talaga ng bangis na yon. Kayong mga hanggal, dapat kayong maging biktima ng kanyan. Basta huwag kayong umihi pagdating ng panahon. Ang lakas ng loob mong ipahiya ang aming kapitan. Lumabas ka. Pangako, hindi kita papatayin. Galit na galit si Selena at gustong turuan ng leksyon ang mga taong nagsalita ng bastos. Nagsimula na ring magmura sina Fernandez, Michael, at ang iba pa. Kahit mas kaunti ang kanilang mga tao, hindi naman mahina ang kanilang momentum. Parehong panig ay handang umatake anumang oras, at sa wakas ay nakabalik na si Terence mula sa kanyang pananaliksik. Nakakamangha. Binubuli mo ba kami dahil mas kaunti na ang tao? Kumislap ang katawan ni Terence at biglang lumitaw sa gitna ng dalawang grupo. Lumabas ang mga nag-uusap kanina lang. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Terence ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat, kundi ang pinakasimpleng microstep ng paro-paro. Gayunpaman, walang sino man ang malinaw na nakakita sa kanya. Nang marating ng isang essence spirit ang nakamamatay na kaharian, kahit ang butterfly microstep ay nakakagulat na. Hindi man lang mahuli ng lahat ng foundation stage cultivator dito ang mga galaw ni Terence kahit na mayroon silang 100 mata. Kapitan numero 8, sinusubukan nila tayong pilitin palabas ng lugar na ito habang wala ka rito. Sipin mo sila gamit ang malalaki mong paa. Nagalit si Mike, ngunit naramdaman niyang may mali at mabilis niyang binago ang kanyang mga salita. Hindi sulit para sa iyo na gamitin ang iyong pamamaraan sa pagmamanipula sa Bigfoot, Kapitan 8. Tara, akyatin natin sila at patayin. Tama. Aayusin na lang natin itong maliit na isda. Kapitan, manatili ka sa tabi at suportahan kami. Sabik na sabik din si Fernandez na magtanghal, hindi siya pwedeng matalo kung nandyan si Terence. Napakalaking bagay na sinamantala ang pagkakataong ito para maipakilala ang kanyang presensya. Haha. Kapitan numero 8. Hindi pagkakaunawaan yan, hindi pagkakaunawaan. Nanlambot ang mga binti ni Lito nang makita niya si Terence. Gusto lang naming pag-usapan ang pagpapalitan ng paglilinang dito. Tutal, magkasama naman kaming pumunta rito. Bago pa siya matapos, kumurap ang katawan ni Terence at gumamit siya ng mga hakbang na parang paro-paro, lumitaw sa grupo sa likuran ni Lito na parang multo. Hindi tumakbo palayo ang mga taong nasa pangungutya, at sabay-sabay silang sinipa ni Terence palayo, at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Mabuti na lang at napigilan ni Terence ang 99.9999% ng kanyang kapangyarihan. Ang walang katapusang pag-ikot ng kapangyarihan ay nagpalipad lamang sa kanila. Kung talagang gusto niya silang patayin, hindi na niya kailangang igalaw ang kanyang mga binti, kaya niya silang patayin sa isang sulyap. Ang lakas ng loob mo na kutsain kami. Sino kaya ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sa tingin mo ba talaga ay hindi kita papatayin? Bumalik si Terence sa kanyang dating pwesto, kalmado at relax na parang hindi pa siya umaalis. Sige. Yung Lito, anong sinabi mo? Hindi ako nakinig. Wala. Sabi ko, matandang ikawalo, Kapitan, maganda para sa iyo ang magsaka rito. Napakapayapa. Pinunasan ni Lito ang kanyang malamig na pawis at mabilis na ngumiti ng may paghingi ng tawad. Hindi namin iistorbahin ang pagsasanay ni Kapitan 8. Palam. Hindi niya makita ang mga galaw ni Terence nang sumugod siya papasok sa karamihan. Sa madaling salita, kung gusto siyang patayin ni Terence, hindi siya magre-react. Napakawalang awa naman ng lalaking to. Mas mabuting huwag siyang pukawin.
Sa ganitong lakas, matatakot kaya sila sa mga numero? Pag-uusapan ba nila sa iyo ang rotation dahil mas marami silang tao? Anong klaseng diskusyon? Ang kamao ang katotohanan. Wala ka bang gustong pag-usapan? Bakit ka aalis? Ngumiti si Terence ng mapang-asar habang nakatingin kay Lito. Gusto kong makuha ang loob ng mga tao gamit ang kabutihan. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang detalyado? Lahat ay maaaring pag-usapan. Paggamit ng kabutihan para makuha ang loob ng mga tao. Palihim na sinulyapan ni Dale ang mga taong nasipa at hindi makabangon. Ayo, sabi niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung kaya mong mahikayat ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihan, kaya ko ring maging mabuti sa mga karaniwang tao. Dati, noong tinuturuan mo ng leksyon si Protector Water Lotus, sinabi mo rin na mapapasayo mo siya gamit ang kabutihan. Sa huli, sinipa mo pa siya sa ulo. Napakasama mo talaga. Ayos lang. Kailangan din nating maghanap ng lugar para magsaka. Palam. Natawa si Lito ng alanganin at mabilis na inilayo ang kanyang mga tauhan. Habang tumatagal, lalo siyang nagkakamali. Sino ang mag-aakala kung bigla siyang aatakihin ng walang awang taong nasa harap niya? Mas ligtas na umalis sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa si Mike at ang iba pa matapos makitang umalis sina Lito at ang iba pa, at muling pinuri si Terence. Siya nga pala, may nakita ka pa bang ibang malapit? Tanong niya. Pagkatapos ng papuri, naalala ni Mike na magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Terence. Kung may mas magandang lugar para magsaka, ayos lang sa akin na ibigay ang lugar na ito sa kanila. Hindi, ang lugar na ating sinasakupan ngayon ay talagang ang pinakamagandang lugar para linangin sa pampang ng ilog ng Kamalayang espiritual. Tumingin si Terence sa ilog ng Kamalayan. Hindi niya alam kung mas maganda ang epekto nito sa tubig. Kanina pa siya naglilibot sa lugar para malaman kung ano ang nangyayari, at may mga nakita siyang mga pahiwatig pero hindi talaga maintindihan ni Terence. Ang mga gawang taong kapaligirang ito para sa paglilinang ay nilikha sa tulong ng napaka-advanced na teknolohiya at kaunting mga pormasayon. Madaling maunawaan ni Terence ang mga pormasyong ito, ngunit hindi niya lubos na maintindihan ang higit sa 70% ng teknolohiya. Kung gusto niyang malaman, kailangan niyang ipagawa kay Jenny. 7,564. Habang nag-uusap sina Terence at ang iba pa, hindi rin naman nakatigil ang Tower Road, tinawag niya ang lahat ng pinuno ng iba pang mga koponan para sa isang pagpupulong. Mga kapatid, nakita ninyong lahat ang nangyari ngayon lang. Ginagawa ng kapitan ng maliit na pangkat na iyon ang lahat ng gusto niya dahil lang sa malakas siya. Panoorin na lang ba natin silang sakupin ang pinakamagandang lupang sakahan? May nasasaktang ekspresyon, kinuyam ni Lito ang kanyang kamao at inihampas ito sa lupa. Grabe, hindi ko na matiis. Kung magpapatuloy tayo sa pagtitiis, lalo lang lalakas ang kanilang koponan, at wala na tayong paraan para mabuhay. Labis ang paghamak ng mga kapitan na iyon sa kanilang mga puso. Hindi mo ba kayang tiisin yan, mga loko-loko? Bakit hindi kita nakitang tumalon ngayon lang? Malinaw na isa siyang Ninja Turtle, at pumunta lang para manggulo pagkatapos ng pangyayari. Ano ba ang punto? Walang tanga, kaya walang kumausap sa kanya. Tahimik nilang pinanood siyang kumilos ng mahinahon. Umubo si Lito ng 2 beses. Alam niyang kung hindi siya magpapakita ng kahit kaunting sinseridad, walang maniniwala sa kanya. May plano ako rito na maaaring pumihil sa kanila na umalis sa pinakamagandang lugar ng paglilinang. Ang saligan ay dapat makipagtulungan ng taos-puso ang lahat. Hindi ako maaaring maging taksil. Kung mayroon kang plano, sabihin mo na. Lahat ay maaaring makinig. Kung magagawa ito, naniniwala akong walang tatutol. Ang nagsalita ay isang pinuno ng pangkat na may mabuting relasyon kay Lito. Pagkatapos niyang magsalita, bumubulong pa rin siya sa kanyang puso, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Kung mayroon pa, wala nang ibang paraan. Malapit na ang pangunahing punto. Makinig kayong lahat. Ngumiti si Lito at tumango sa lalaki. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, nakakuha lang ako ng Divine Sense Attack skill.
Hanggat natututo ako nito, maaari kong direktang atakihin ang kaluluwa ng kabilang panig. Dahil hindi pa rin niya lubos na maintindihan ang sinaunang espiritu, direkta niyang ginamit ang kaluluwa upang palitan ito. Pareho pa rin ang kahulugan noon. Ituturo ko ang kasanayang ito sa lahat ng libre. Pagkatapos itong matutunan ng lahat, aatakihin nila ang lahat ng nasa pangkat na iyon. Ang mga inaatake ng kamalayan ay magkakaroon ng matinding sakit ng ulo at hindi makakapag-cultivate. Nagpakita si Lito ng isang mapagmataas na ngiti at pamitik ng kanyang mga daliri. Sa oras na iyon, hindi natin sila kailangang palayasin. Aaminin din nila ang kanilang mga pagkakamali. Magandang plano. Lito, tama ka. Sinusuportahan kita. May agad na nagsalita para suportahan si Lito, pero walang nakakaalam kung talagang sinusuportahan nila ito o para lang makuha ang spiritual awareness attack skill. Dahil may nangunguna at sumasang-ayon ang unang tao, mas naging simple ang lahat. Nagpahayag ng suporta ang lahat sa plano ni Toll Road. Isang biro, isang divine sense attack skill, kahit pera ay hindi mabibili. Magaling. Kung gayon, ituturo ko sa lahat ang kasanayan sa pag-atake gamit ang kamalayang espiritual. Pagkatapos mo itong matutunan, maaari mo na itong ituro sa iyong mga mapagkakatiwalaang katulong, at pagkatapos ay gagawin natin ito. Pinigilan ni Lito ang kanyang tuwa at sinimulang ipaliwanag ang nakuha niyang spiritual awareness attack skill sa mahinang boses. Sa katunayan, isa lamang itong normal, mababang antas ng spirit sense attack. Kung makikita ito ni Terence, hindi siya magiging interesado rito, ngunit sa mga kamay ng mga taong ito, lahat sila ay nagulat. Kaya pwedeng gamitin ang banal na kahulugan ng ganito. Kahit mababaw ang kasanayan, matagal pa rin bago ito kumalat sa ilalim. Mabuti na lang at malawak ang katamtamang laki ng lugar na kanilang tinataniman, at lahat ay maaaring manatili doon upang magsaka, kaya mas mabilis ang kanilang paglilinang. Mabuti. Halos naunawaan na ito ng lahat, kaya simulan na natin. Ikinumpas ni Lito ang kanyang kamay ng may masiglang loob at hininaan ang kanyang boses upang pamunuan ang operasyon. Magpadala ng 20 tao para sabay-sabay na atakihin sila. Tingnan natin kung ano ang kanilang reaksyon. Pinagpapawisan ang lahat. Habang nakatingin sa'yo, akala ko maglulunsad ka ng pangkalahatang pag-atake, pero bakit 20 tao lang ang ginamit mo? Hindi ba't magandang gawin ito ng sabay-sabay? Gayunpaman, habang nag-uusap, sumang-ayon silang lahat na makinig sa utos ng Tore. Ang mga tinawag ay walang ibang nagawa kundi ang magpakamatay. Dahan daw ang naglakad ang pangkat ng 20 katao papunta sa gilid ng pinakamagandang lugar para sa pagsasanay at huminto mga 10 metro ang layo kay Mike at sa iba pa. Malapit nang matapos ang lugar na ito, di ba? Mabubugbog na naman ako kung magpapatuloy pa ako. Bamulong ang taong naglalakad sa harap, sapat na siguro yan. Subukan ko muna. Sa tingin ko rin. Ang lugar na ito. Sumang-ayon ang ilan sa kanila, ang bangis ni Terence ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanila, at wala man lang silang lakas ng loob na pumasok sa lugar na iyon. Kaya, mabilis na nagkasundo ang 20 tao at nagsimulang gamitin ang kanilang mga espiritual na pag-atake gamit ang mga pandama. Ang saklaw ng pag-atake na 10 metro ay ang limitasyon na ng lakas ng kanilang espiritual na pandama. Medyo lampas pa rin sa kanilang kapangyarihan na manakit sa mga primordial spirit na kapantay o mas malakas pa. Gayunpaman, sina Mike at ang iba pa ay nililinang ang kanilang mga banal na pandama. Ang mga marahas na atake mula sa 20 sa kanila ay sapat na upang maantala ang kanilang cultivation. Sus Mariosep. Ang sakit ng ulo ko. Anong nangyayari? Bahagyang nanginig ang katawan ni Mike. Tinakpan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang kanang kamay at sinabing may sakit, ang biglaang sakit na ito. Mali ba ang aking paglilinang? Masakit din ang ulo ko. Halos kasabay nito, ginawa ni na Serena at Mike ang parehong kilos habang tinatakpan ang kanilang mga noo. Mike, nahawaan mo ba ako? Pagkatapos mag-usap ng dalawa, nagsimulang sumakit ang ulo ni na Morris, Fernandez, at ng iba pa. Bagamat hindi ito gaanong malakas, tuluyan nitong naantala ang kanilang pagsasanay sa kamalayang espiritual. Kumislap ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa 20 taong papalapit sa grupo ng may ngiti.
Paano makakatakas ang ganito kalaking atake ng Spirit Sense kay Terence? Hindi pa kasama rito, pagdating sa mga Spirit Sense attack, tiyak na nasa antas ng Grandmaster si Terence, habang ang mga Spirit Sense attack ng mga taong iyon ay wala pa nga sa antas ng estudyante. Kung gusto ni Terence na lumaban, kaya niyang gawing tanga silang 20 sa isang iglap lang. Tolo, bakit ka nagtatago sa malayo? Magsalita ka lang ng kaunti. Lumingon si Terence at tinawag ang pangalan ni Lito. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nasa likod nito kung lalayo ka? Ang buong training area, mabuti man o masama, ay nasa loob ng saklaw ng Spirit Sense ni Terence. Paano makakatakas sa kanyang paningin ang maliliit na kilos ni Lito? Ayaw itong pag-usapan ni Terence dahil sa tingin niya ay masyadong nakakabagot ito. Siyempre, gusto ring makita ni Terence kung gaano kahusay kayang harapin ni Mike at ng iba pa ang isang espiritual na atake sa ganitong antas. Sayang naman kung hindi gagamitin ang whetstone na ipinadala sa pinto niya. Kumurap si Lito, hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Terence ang lahat ng itinatago niya. Ha. Kapitan numero 8, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Hindi niya binaliwala ang mga sinabi ni Terence at natatawang lumapit. Ano ba itong ginawa ko? Matandang ikawalong kapitan, huwag mo akong akusahan ng mali. Naantala ang cultivation ng miyembro ng team ko, at sinasabi mong nagkamali ako sayo. Tumingin si Terence kay Lito ng may bahagyang ngiti. Sa tingin mo ba ay kaya mong lokohin ang lahat gamit ang maliit mong panlilinlang na yan? Matandang ikawalo, hindi ka ba medyo mapang-api? Kumalabog ng husto ang puso ni Lito, ngunit pinili pa rin niyang magtiis. Naibigay na namin sa inyo ang pinakamagandang lugar para magsaka, kaya bakit hindi na lang tayo magsaka sa ibang lugar? 7,565. Lahat tayo ay ipinadala rito ng dakilang sugo, at lahat tayo ay sumunod sa tawag ng hari ng ahas sa dagat. Hindi mo maaaring hindi man lang kami bigyan ng lugar para magsaka, di ba? Masyado siyang mapang-api kaya hindi siya makapunta kahit saan. Tama ba ang lahat? Lumingon si Dale, umaasang makita ang lahat ng sumusuporta sa kanya at nagpapalakas ng kanyang momentum. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na iilang tao lang ang sasang-ayon sa mahinang boses. Susmariosep ang kahangahangang ugali. Ang awkward naman nito. Kumunat ang noo ni Lito. Ginagawa ba niya ito para sa sarili niya? Patay kayong lahat. Bueno, Kapitan numero 8, dito tayo maglilinang. Ikaw ang kumuha ng pinakamagandang pwesto, kaya hindi mo kami maaaring hindi bigyan ng pwesto sa ikalawang baitang, hindi ba? Dapat maging makatwiran ang isa. Kailangan nating makuha ang loob ng mga tao gamit ang kabutihan. Walang nagawa si Lito kundi ang ihanda ang sarili. Kung maaapektuhan ka ng training namin, hindi mo kami masisisi, di ba? Tutal, wala naman kaming sasabihin kung maaapektuhan mo kami. Walang katwiran. Kapitan, bakit natin sila titiisin? Itataboy na lang natin silang lahat. Galit na tumayo si Aden Polo. Kahit na mas kaunti ang ating mga tauhan, kahit hindi kumilos ang kapitan, hindi tayo matatakot sa kanila. Sa oras na ito, sunod-sunod na nagtipon sina Chris at ang iba pang mga tao mula sa Sword of Sanctions. Nagtipon-tipon na ang lahat ng koponan ni Terence, at ang bilang ng mga kalaban ay nasa 1 hanggang 8. Hindi kasama si Terence, mas malakas ang koponan ni Terence ng paisa-isa, ngunit kung ito ay isang laban ng grupo, kung wala ang tulong ni Terence, wala silang pagkakataong manalo. Huwag kang mainipin, Aden Polo. Bahagyang ngumiti si Terence habang inaalo ito. Humarap siya kay Lito, sabi mo magtatanam ka rito, at hindi mahalaga kung magkaapekto tayo sa isa't isa, di ba? Oo. Kaya natin yan. Wala talaga akong sasabihin. Kung talagang gustong umasa ng matandang ikawalo sa kanyang lakas para kumilos ng malupit, tatanggapin na lang natin ito. Mga kapatid, maupo tayo at maglinang. Mahigit 80 tao ang sumagot ng mahina, at pagkatapos ay isa-isang nagsimulang umupo ng nakakross ang mga paa, at pagkatapos ng mahabang panahon, handa na silang lahat na simulan ang paglinang ng kasanayan sa Spirit Sense attack. Sa sandaling magsimulang mag-cultivate ang mga miyembro ng team ni Terence, agad silang aatakihin ng mahigit 80 Spirit Sense attacks, na ilang beses na mas malakas kaysa sa 20 tao noon.
Natatakot siya na hindi ito magiging kasing simple ng paggambala sa kanyang cultivation. Baka masugitan pa siya. Nag-aalala si Lito, hindi niya alam kung tatalikuran siya ni Terence o hindi. Mas marami silang kakampi, pero baka hindi nila mapigilan ang lalaking ito. Ang tanging pag-asa nila ngayon ay ang matakot si Terence kay Saint Soyan at sa hari ng ahas sa dagat, at hindi nagagawa ng aksyon. Kapitan 8. Patayin natin siya. Galit na galit si Mike. Pakiramdam niya ay napilitan siyang pumunta sa pinto. Dahil nandito si Kapitan na nasa ika-8 pwesto, hindi naman sa hindi siya mananalo. Bakit niya lulunukin ang galit niya? Kailan pa siya nakaranas ng ganitong paghihirap? Anumang kahirapan ay maaaring malutas sa pamamagitan ng isang sipa mula sa Kapitan ng ika-8 kapatid. Kung hindi niya ito malutas, gagamit siya ng 2 malalakas na sipa at isang pangalawang sipa. Napakabuli nila. Iniisip talaga nila na hindi tayo nangangahas na kumilos. Galit na galit din ang batang babae na si Serena. Namumula ang kanyang maliit na mukha. Tatabuyin ko sila ngayon din. Huwag kang padulos-dalos. Palagi kong sinasabi na dapat nating hikayatin ang mga tao sa pamamagitan ng kabutihan. Huwag mo akong hawakan kung kaya mo akong makipagtalo. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti ng walang bahid ng galit, masyado pa kayong bata. Masyado kayong mapusok kapag bata pa kayo. Hindi yan maganda para sa inyong cultivation. Nag-iwas ng tingin ang lahat sa kanya. Kailan ba hindi nila ginamit ang kanilang malalaki at malalakas na paa para hoanan ang daan? Tama lang na kumbansihin ang mga taong may malalaki at malalakas na paa, di ba? Tolo, may katuturan ang sinabi mo. Hindi kita mapipigilan sa paglilinang dito. Tumanggaw si Terence ng seryoso, na parang sinusubukan niyang makipagkatuwiranan sa lahat. Mabuti na lang at handa ka na sa pag-iisip para maimpluwensyahan ng lahat ang isa't isa. Sa ganitong paraan, mas madali para sa atin ang paggawa ng mga bagay-bagay. Natigilan si Lito. Anong ibig sabihin nito? Pag-amin ng pagkatalo. Parang hindi naman. Bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, lahat ng uri ng hiyawan at tili ay umalangaw-ngaw mula sa gilid. Nang manigas ang kanyang ulo, nakita niya ang mga taong gumugulong sa lupa. Nanlamig ang buong katawan ni Lito. Bumuhos ang malamig na pawis na parang talon, nabasa ang kanyang damit. Isang banal na pag-atake ng pandama. Ganoon kalaking lugar. Sinalakay niya ang mahigit 80 tao ng sabay-sabay. Kahit hindi niya ito maramdaman, habang tinitingnan ang mga taong nasa lupa, malinaw na tinamaan sila ng spiritual sense attack na itinuro niya sa kanila. Para bang nababaliw si Lito. Akala niya ay isa itong kakaibang sikretong pamamaraan. Paano rin ito nalaman ng kalaban? At mas malakas pa pala ito. Hindi niya alam na si Terence ay isang grandmaster sa larangang ito, hindi niya kailangang matuto ng isang bagay na kasing simple nito. Ang paggamit nito para harapin ang mga baguhang establishmento ng foundation ay parang paggamit ng kutsilyo ng magkakatay para pumatay ng manok. Ha! Mukhang mas malaki ang impluwensya ng panig natin sa'yo. Kumunat ang noo ni Terence. Talo, handa ka na ba sa ganoong eksena? Natulala si Lito. Walang malay niyang pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo at tumawa ng marahan. Oo. Hindi. Dapat ko ba o hindi? Muntik nang umiyak ang lalaki, gusto niya talagang tanungin si Terence kung ano ang sasabihin nito para masiyahan ito. Kung mali siya, hindi niya alam kung anong klaseng parusa ang kailangan niyang danasin. Paano ko malalaman kung dapat mo itong kunin o hindi? Nagkunwaring nagulat si Terence at ngumiti pagkaraan ng ilang sandali, pero sa tingin ko posible ito. Kung hindi, hindi ka sana ng ahas na mag-cultivate dito, di ba? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Gustong umiyak ni Lito pero wala siyang maiyak. Ikaw ang amo. Kahit anong sabihin mo, bahala ka. Sa lahat ng taong gamulong sa lupa, si Dale na lang ang nakatayo pa. Paano niya nagawang tumanggi? Kung sinabihan siya ni Terence na umalis ngayon din, tatakbo siya palayo ng walang pag-aalinlangan. Kalimutan mo na yan. Hindi maganda ang kapaligiran dito. Hindi ito angkop para sa ating pagtatanim. Iiwan ko na sa iyo.
Kumaway si Terence at humarap kina Mike at sa iba pa. Sumunod kayo sa akin. Nagulat sina Mike at ang iba pa sa husay ni Terence, hindi na niya kinailangang gamitin ang kanyang ultimate move, ang Bigfoot, para pabagsakin ang napakaraming tao. Nakakalungkot na hindi nila maipagpatuloy ang pagtuturo ng leksyon sa mga tao sa Tower Road, ngunit walang tumutol at masunaring sumunod kay Terence. Nakita niya si Terence na naglalakad papunta sa gilid ng ilog at tumalon papasok. Hindi pa oras ng low tide, at umaapaw na ang ilog. Hindi lang si Mike at ang iba pa ang natigilan nang makita nilang tumalon si Terence, pati na rin si Lito. Ano ang nangyayari? Tumalon sa ilog pagkatapos manalo. Hindi nagatubili sina Mike at ang iba pa. Kahit nagustuhin ni Terence na tumalon sila mula sa bangin, susundan pa rin nila siya ng walang pag-aalinlangan. Ito ang prestihiyong binuo ni Terence sa kanilang mga puso. 7,566. Hindi tumigil ang grupo ni Terence at sumunod silang lahat kay Terence papasok sa ilog, naiwan si Lito na nakatayo roon na nakanganga. Maya-maya, nakabawi ang mga taong inatake ni Terence at nagtanong ng direksyon. Anong nangyayari? Nasaan sila? Nang marinig ito ni Lito, bumalik siya sa kanyang katinoan. Tumangala siya at humikab. Gumamit ang mga lalaking iyon isang pamamaraan na higit pa sa kanilang kakayahan para tambangan ang lahat. Sa huli, hindi nila nakayanan ang negatibong reaksyon. Lahat kayo ay natamba sa lupa, pero ayos lang ako. Dahil sa aking pressure, hindi nang ahas na manatili ang mga taong iyon. Ang tanging magagawa lang nila ay umalis sa pinakamagandang lugar ng pagtatanim at tumalon sa ilog para makatakas. Sinasabi ko na sayo, mas mabilis silang tumakbo palayo kung hindi ay pinagbabayad ko sila. Nang ahas kang palihim na atakihin ang mga kapatid natin, hindi ito mapapatawad. Wala rito si Terence, kaya hindi nakaramdam ng anumang pressure si Lito. Habang nagsasalita siya, kahit si Lito mismo ay nakaramdam na may katuturan ito. Maaaring talagang sinaktan si Terence, maaaring maayos naman siya sa panlabas na anyo, ngunit maaaring patay na patay siya sa loob. Makapangyarihan si Boss Lito. Alam kong walang makakalaban ang mga lalaking iyon kay Boss Lito, at iyon nga ang inaasahan ko. Kaya pala palihim na pag-atake iyon. Hindi nakakapagtaka na lahat tayo ay nalinlang. Mga walang hiya talaga sila. Kung makakabawi lang ako ng mas maaga, siguradong hindi ko sila hahayaang makatakas. May ilan na nanliligaw kay Lito, may ilan na pinapagalitan ang koponan ni Terence, at may ilan na nagsabing hahabulin nila ang mga ito. Napakaingay ng eksena. Medyo nalilito si Lito, nakakita na siya ng multo noong takot na takot siya kay Terence. Sa susunod na magkita tayo, tuturuan ko talaga sila ng leksyon. Tumingin si Lito sa ilog ng kamalayan na puno ng hamog at nadama na mas mabuting huwag pansinin muna ang iba. Mas mabuting maglinang dito. Wala talagang pakialam si Terence sa sitwasyon sa Tower Road. Isa lamang silang grupo ng mga taong walang kwentang tao, hindi karapat-dapat sa atensyon ni Terence. Matapos makapasok sa ilog ng kamalayan, naramdaman ni Terence ang pagkakaiba. Noong unang beses na pumunta siya rito, walang silbi ang ilog ng espirito para malinang ang pandaman ng espirito. Sa pamamagitan lamang ng damo ng espirito ay magkakaroon siya ng koneksyon sa pandaman ng espirito. At ang damo para sa kamalayang espiritual ay pain lamang na inihagis ng siyam na bagong silang na sanggol. Sa huli, wala itong kinalaman sa ilog ng kamalayan. Ibang-iba ang pagkakataong ito. Kahit wala ang damong may pandama sa espirito, nakakaramdam si Terence ng mahiwagang kapangyarihan sa ilog. Mas magiging epektibo ang paglinang ng kanyang pandama sa espirito sa kapaligirang ito. Napaisip siya, binuksan ang isang maliit at liblib na espasyo sa ilog at pinapasok si Mike at ang iba pa. Mike, Morris, naramdaman niyo ba pareho? Sinuri ni Terence ang mukha ng lahat at ngumiti. Ang epekto ng paglilinang sa ilog na ito ay hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses na mas malakas kaysa sa dalampasigan. Hindi kayang maglinang ng ordinaryong tao sa tubig pero iba kayo. Magbubukas ako ng espasyo para sa paglilinang para sa inyong lahat upang makapaglinang kayo ng mapayapa sa tubig. Sa ganitong magandang kondisyon, mabilis kayong makakapag-unlad.
Ang essence spirit ni Terence ay umabot na sa yugto ng paghahati ng dagat, at kaya pa niyang manipulahin ang totoong karagatan kung kailan niya gusto, lalo na ang isang ilog ng kamalayan. Pero para maitago ang kanyang lakas, hindi plinano ni Terence na gamitin kanyang kapangyarihang parang nasa Hatang Segara. Gumawa siya ng porma sayon sa tubig. Sapat na ang isang simple at mababang antas ng porma sayon, natapos ito ni Terence, isang grandmaster, sa isang kisap mata gamit ang isang alon ng mga bandilan ng porma sayon. Sige, dito na lang kayo at mag-cultivate. Ituturo ko sa inyo ang spiritual sense attack technique na ginamit ni Nalito at ng iba pa kanina lang. Sinabi ni Terence na kasanayan iyon ni Lito, ngunit ang totoo ay isa itong pinasimpleng bersyon ng sarili niyang kakayahan, ang banggaan ng banal na sentido, mas mataas ang kalidad kaysa sa kay Lito. Likas na puno ng paghanga at pasasalamat sina Mike at ang iba pa, ngunit sayang at hindi nila na-level up muli ang espiritu ni Terence. Tila nawala na ang epekto ng ikalawang antas pagkatapos maabot ang ikatlong antas. Mag-focus kayo sa cultivation ninyo, aalis muna ako. Nagpasya si Terence na hanapin ang siyam na bagong silang na sanggol, kaya matapos mapaupo si Mike at ang iba pa, nilisan niya ang porma sayon at muling pumasok sa ilog ng kamalayan. Aksidente ang unang beses na nakita niya ang siyam na bagong silang na sanggol. Kung kasing lakas pa rin ni Terence gaya ng dati, hindi niya mahahanap ang siyam na bagong silang na sanggol. Pero ngayon, iba na. Bilang isang dakilang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat, ang posisyon ng siyam na sanggol ay malinaw sa isang sulyap sa ilalim ng kanyang banal na pandama. Ang paghihigpit na inilagay ng ilog ng kamalayan sa kamalayan ng isang tao ay ngayon ay kasing dali ng basagin na parang bintana na papel. Hindi na problema ang problema kanina. Juying, nandito na ang dati mong kaibigan. Bakit ka pa nagtatago? Madaling natagpuan ni Terence ang siyam na bagong silang na sanggol at tumawa, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng bagong spirit sense grassroot. Kung hindi ka lalabas, kukunin ko itong bagong spirit sense grassroot. Sino ka? Paano mo nalaman na bago lang kami ng spirit sense grassroot na ito? Nalito ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit lumitaw pa rin ito sa harap ni Terence sa tunay nitong anyo na may siyam na ulo. Gayunpaman, ang lahat ng siyam na ulo ay puno ng puot at hindi sumuko sa kanilang pagbabantay. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao sa lugar na ito. Hindi man lang nila siya mahanap. Gayunpaman, ang estrangherong ito sa harap niya ay tila pamilyar at casual na pumasok. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung anong antas na ang taong ito sa isang sulyap lang, na medyo nakakatakot. Naku, binago ko ang hitsura ko, kaya normal lang na hindi mo ako makilala. Tinampol ni Terence ang noo niya. Nakasuot siya ng pulang maskara na gawa sa alikabok at ang pangalan niya ay Ling 8. Kakaiba kung makilala siya ng siyam na bagong silang na sanggol. Pero ang dami ko nang nasabi, dapat naisip mo na. Sino pa ba ang may hawak ng spirit sense grassroot bukod sa akin? Ikaw ba talaga yan? May kakaibang ekspresyon sa mukha ang siyam na ulo ng siyam na bagong silang na sanggol, ngunit hindi nabawasan ang kanilang puot kay Terence. Bakit ka na naman nandito? Binabalaan kita, huwag mo nang isipin ang bago kong espiritual na malayan. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Bagamat hindi kailangan ng siyam na bagong silang ang spirit sense grass o spirit sense grass para sa paglilinang nito, hindi ibig sabihin nito na handa itong ibigay ang mga ito kay Terence ng libre. Kahit hindi nila magamit ang sarili nilang mga kayamanan, pwede naman nilang ipakita ang mga ito. Bakit nila hahayaang kunin ito ng iba? Lahat tayo ay matagal nang magkakaibigan, ano bang pinagsasabi mo? Ganito ba ang itsura ko? Nagkunwari si Terence na hindi masaya, ipinapakita na wala siyang interes sa spiritual sense grass. Sa katunayan, marami pa ring ugat ng kamalayang espiritual sa espasyo ng Jade. Sa napakalaking ugat ng kamalayang espiritual, ang isang manipis na piraso ay maaaring gamitin upang gumawa ng ilang pildores na pampawi ng espiritu, at pagkatapos masustansya ng espasyo ng Jade, ang mga nagamit na ay maaaring tumubo muli. Katumbas ito ng walang katapusang supply ng espiritual na ugat, kaya wala talagang pakialam si Terence sa bagong espiritual na ugat ng siyam na bagong silang. Kung malapit na niyang maubusan ang kanyang. Mahirap sabihin.
Malinaw na ipinahiwatig ng mga mata ng siyam na ulo ng siyam na bagong silang na sanggol na ikaw ang ganitong uri ng tao. Gayunpaman, hindi niya lang ito sinabi ng malakas. Matandang kaibigan. Maituturing na ganoon. Ano ang ginagawa ng matandang kaibigan mo ngayon? Natahimik sandali ang siyam na bagong silang bago ito mahinang nagsalita, ano pa ba ang kailangan mo bukod sa damo para sa kamalayang espiritual? 7,567. Ha? Bakit ang lamig-lamig mo? Matagal na kitang hindi nakikita, hindi ba kita pwedeng bisitahin? Nakahinga ng maluwag si Terence habang nakangiti, nang ikwento mo sa akin ang tungkol sa Azure Sky Valley at ang Purple Mist na makasalaan ng Lotus, malaki ang naitulong mo sa akin. Ano? Nakapunta ka na ba sa Azure Sky Valley at natagpuan mo ang lilang ambon, ang makasalaan ng Lotus? Kumurap ang siyam na bagong silang na sanggol, hindi inaasahan na babanggitin ito ni Terence. Kaya ngayon, naayos mo na ba ang iyong katawan? Ang esensyal na katawang espiritual ni Terence ay lubos na matibay at walang pinagkaiba sa isang pisikal na katawan. Ang lakas ng siyam na bagong silang na sanggol ay mas mababa kaysa kay Terence, kaya wala itong sapat na paningin upang makilala ito. Tama. Gayunpaman, pumasok ako sa lambak mula sa ibang lugar, hindi ang porma sayon ng teleportasyon na nabanggit mo noong nakaraan. Nabanggit ni Terence ang lambak dahil dito. Narito ako para hanapin ka sa pagkakataong ito para magpasalamat sa iyong impormasyon at para mahanap din ang teleportation formation na nabanggit mo kanina. Kung mahahanap nila ang teleportation array at makapasok sa Azure Sky Valley, para na rin silang nakabalik sa Sub-Island. Ang tanging magagawa lang ng sentro ay I-Project ang kanyang espiritu at hindi niya kayang lumipat sa pagitan ng dalawang lugar. Kung mapapatunayan niya ang bisa ng teleportation formation na ito, makakabalik siya sa trial ground at pagkatapos ay babalik sa secular na mundo pagkatapos bumalik ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Nalutas na ang problema ng hindi pag-alis sa Sub-Island. Nakarating ka na sa Azure Sky Valley. Isa itong kahangahangang pagkakataon. Kumislap ang mga mata ng siyam na bagong silang at bumaantong hininga ito, sayang at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta. Kung nakuha ko lang sana ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus, baka nagawa ko pang buuin muli ang aking katawan. Naaalala kong sinabi mo na ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus ay hindi gaanong kapakipakinabang sa iyo. Ha? Kumurap si Terence, paano ko naman magagamit ang Lotus para muling hubugin ang katawan ko ngayon? Hahaha. Ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus ay isang kayamanang panglangit. Isa itong pambihirang kayamanan para sa sinumang sinaunang espiritu. Paano ito magiging walang silbi? Malamang mali ang pagkakatanda mo. Umalangaw-ngaw ang matalim na tawa ng Juying, at tila medyo nahihiya ito, kaya agad itong nagpatuloy, kahit ang lilang ambon na Snow Lotus ay isang kapakipakinabang na kayamanan, lalo na ang lilang ambon na masamang Lotus. Bagamat ang lilang ambon na Snow Lotus ay hindi man lang kasing lakas ng lilang ambon na makasalaan ng Lotus, sapat na ito para sa akin. Tumigil ang siyam na bagong silang na sanggol at tumingin kay Terence ng may kakaibang ekspresyon, sabi mo gusto mong pumunta sa teleportation formation na iyon. Naghahanda na ba siyang pumasok muli sa Azure Sky Valley? Kung maaari kang makapasok, maaari ba akong humingi ng tulong sa iyo na makahanap ng isang Purple Mist Snow Lotus? Hindi ako hihingi ng tulong mo nang walang kapalit. Bibigyan kita ng kayamanan bilang gantimpala. Ang lilang ambon na makasalaang Lotus ay mahihinog lamang minsan kada ilang libong taon, kaya tiyak na hindi ito maaasahan ng siyam na bagong silang. Gayunpaman, naiiba ang lilang ambon na Snow Lotus. Bagamat napakahalaga rin nito, hindi ito bihira sa Azure Sky Valley. Walang problema. Hanggat makapasok tayo sa Azure Sky Valley, tiyak na tutulungan kitang makahanap ng isang Purple Mist Snow Lotus. Sa kabilang banda, walang pakialam si Terence, basta't makukumpirma niya na maayos ang porma sayon ng teleportasyon, ano pa ang saysay ng pagkuha ng isang Purple Mist Snow Lotus bilang gantimpala. Kung tungkol sa kayamanan man o hindi, ayos lang. Sa kaharian ng mapang wasak na dagat, wala talagang pakialam si Terence sa kayamanang hinahanap ng siyam na bagong silang na sanggol. Ang galing naman yan.
Tuwang-tuwa ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit agad itong umiling at sinabing, sayang naman at puno ng Nakal-Alasongas ang transportation formation. Hindi ka maaaring lumapit. Masasabi lamang ito ng pasalita. Maaaring ganito na ito noon, pero hindi na kailangang ganito ngayon. Sa pagkakaalam ko, dapat ay nawala na ang Nakal-Alasongas sa teleportation array. May kaunting tiwala si Terence rito, nakabalik na ang Green Valley sa Azure Sky Valley, at malamang ay naibalik na rin ang apektadong pormasayon ng teleportasyon. Talaga. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Hindi maipaliwanag na nagulat ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit agad itong ngumiti. Kung ganoon, may pagkakataon talaga akong makuha ang Purple Mist Snow Lotus. May pagkakataon talaga. Kung libre ka, bakit hindi ka sumama sa akin? Gusto ni Terence na makahanap ng manggenguna. Ayos lang din naman ang mga water lily, at kung papayag ang siyam na bagong silang, mas makakabuti iyon. Ang pagpapahanap sa kanya ng lilang ambon na Snow Lotus ay makakaiwas sa kanya sa abala. Nako! Natatakot akong hindi ako makakasama sa iyo. Nagkaroon ako ng ilang problema sa aking cultivation kamakailan, kaya't nasa closed door cultivation ako. Kumislap ang mga mata ng siyam na bagong silang na sanggol, at malinaw na hindi totoo ang sinabi nito. Naiintindihan ko, hindi nakakapagtaka na sinabi ni Water Lotus na matagal mo na siyang hindi kinokontak. Siya nga pala, paano mo nakausap ang insektong kumakain ng utak? Nang makita ni Terence ang siyam na bagong silang na sanggol, isa rin itong mahalagang dahilan, sinasabing ang mga pagbabago sa Spirit Sense River ay dala ng mga insektong kumakain ng utak, hindi ba? Kasama na ang bagong Spirit Sense Grassroot. Haha! Ang dami mong alam. Tumawa ng matamlay ang siyam na bagong silang at nagpatuloy, sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Dati, kinontak ako ng insektong kumakain ng utak at sinabing makakagawa ito ng magagandang pagbabago sa Spirit Sense River. Abala ako sa closed door cultivation, kaya pumayag ako. Alam mo rin na ang insektong kumakain ng utak ay ang kanang kamay ko. Tiyak na hindi ako masasaktan nito, kaya panatag ako at hahayaan ko siyang gawin iyon. Maglilinang ako ng mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Mabuti na lang at malaki ang naging pagbabago ng insektong kumakain ng utak at hindi ako binaygo. Maganda ang pagkakasabi ng mga salita, ngunit walang praktikal na nangyari. Pataas ang kilay ni Terence, iniisip na hindi nagsasabi ng totoo ang siyam na bagong silang na sanggol. Pero hindi mahalaga iyon. Kahit na walang sabihin ang siyam na bagong silang na sanggol, marami pa rin siyang mahihinuha na katotohanan. Nakipagsabuatan ng insektong kumakain ng utak kay Central, tiyak na bagay iyon. Hindi niya lang alam kung ang siyam na bagong silang na sanggol ay may malalim na koneksyon kay Central. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating makumpirma na walang problema sa teleportation array. Sige. Huwag na muna nating pag-usapan ang iba pang mga bagay sa ngayon. Hahanapin ko na ang teleportation formation ngayon. Kung magtatagumpay ako, malamang na maibabalik ko ang Purple Mist Snow Lotus. Hintayin mo ang balita ko. Papaunahan ko si Water Lily. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao. Ngumiti ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit ang puso nito ay puno ng balat ng trigo. Si Terence ay kanang kamay niya, at sinabi niyang hahayaan niya itong manguna. Maaari kayang nabihag na naman siya. Walang pakialam si Terence sa iniisip ng siyam na bagong silang na sanggol at umalis agad. Habang nangunguna ang Water Lotus, tumakbo si Terence ng mabilis hanggat maaari at agad na nakarating sa teleportation formation. Gaya ng inaasahan, ang Nakal-Alasongas na pumuno rito ay naglaho na. Medyo luma at sira na ang pormasayon ng teleportasyon, pero buo pa rin ang pangunahing balangkas. Hindi lang talaga kayang ayusin ito ni Terence nang mag-isa sa ganitong antas ng pinsala. Ang mga pormasayon ng teleportasyon ay naiiba sa paggamit ng mga watawat ng pormasayon. Ang mga pormasayon ng teleportasyon ay karaniwang gumagamit ng kapangyarihan ng kalawakan na siyang kasalukuyang kahinaan ni Terence. Senior Ghost, salamat sa iyong abala. Walang ibang magawa si Terence kundi ilabas ang multo. Hindi tumanggi ang malamulto.
Nagtulungan silang dalawa para ayusin ito, at ang porma sayo ng teleportasyon ay naging kasing bago pa rin. Pinuno niya ang Spirit Jade bilang pinagmumula ng enerhiya para sa teleportation formation, at isang maliwanag na liwanag ang sumikat dito. Nakatayo si Terence sa teleportation formation, tuwang-tuwa. Nakasalalay dito kung makakaalis siya sa sub-island pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katawan. Natakpin ng liwanag ang buong porma sayo ng teleportasyon, at nang maglaho ang liwanag, wala na si Terence. 7,568. Gaya ng inaasahan. Ang liblib na lambak ng Azure Sky, talagang liblib na lambak ito ng Azure Sky. At ang lugar na ito ay talagang isang sub-isla. Lumitaw si Terence sa kabilang panig ng porma sayo ng teleportasyon at sinuri gamit ang kanyang makapangyarihang pandama sa espiritu. Agad niyang nakita ang isang pamilyar na eksena. Ang bahay na atip ni Liang Zhang at ang pamilyar na batis ng sirang kaluluwa na hindi kalayuan sa lambak ang siyang tunay na sub-isla. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang tumatawa siya ng malakas, at umalangaw-ngaw ang tawa niya ng malawakan. Nakakalungkot na hindi niya pa maipaalam ito kay Lingfa na nakaabong damit, kaya hindi pa makabalik ang kanyang espiritu para hanapin ang kanyang katawan. Hindi kayang ibunyag ni Terence ang mga sekreto ng teleportation formation na hindi alam ng Central. Kapag nalaman o nakontrol na ni Lingfa ang lugar na ito, mas mahihirapan pa siyang gamitin ito. Ano man ang gusto ng Central, kokontrolan nila ito o sisirain. Sa madaling salita, hindi nila hahayaang makuha niya ito. Kaya ang unang ginawa ni Terence pagkatapos tumawa ay ang mag-set up ng isa pang kombinasyon ng porma sayon sa labas ng teleportation formation, kabilang ang trap formation, kill formation, maze formation, at ang pinakamahalagang stealth formation. Kung wala ang mga ghostly array daw attainments, walang makakahanap sa teleportation array na ito. Nasa mood lang hanapin ni Terence ang lilang ambon na Snow Lotus pagkatapos niyang ihanda ang porma sayon. Dati, may limitasyon ang lambak sa pandama ni Terence sa espiritu, pero naroon pa rin ito ngayon, na may kaunting epekto. Noong huling pumunta rito si Terence, nasugatan ang kanyang essence spirit, at bumagsak ng husto ang kanyang lakas. Ngayon, hindi lamang gumaling ang kanyang pinsala, kundi nakarating na rin siya sa Shaken Realm. Hindi nagtagal, ngunit ibang-iba na siya sa nakaraan. Ang kanyang makapangyarihang kamalayan ay lumaganap sa bughaw na lambak ng kalangitan at mabilis na nakatagpo ng isang lilang ambon na Snow Lotus. Hindi nagtagal si Terence matapos niya itong itago at mabilis na bumalik sa ilog ng kamalayan. Siyempre, hindi nakalimutan ni Terence na maghanda ng isang porma sayon para protektahan ang porma sayon ng teleportasyon bago siya umalis. Juying, nahanap ko na ang lilang ambon na Snow Lotus at ibinalik ko ito para sa iyo. Bumalik si Terence sa siyam na sanggol at kinuha ang lilang ambon na Snow Lotus. Tingnan mo, hindi naman mali, di ba? Napakabilis. Labis na nagulat ang siyam na bagong silang. Ilang oras na ang lumipas, at nakabalik na siya sa Azure Sky Valley. At natagpuan pa niya ang lilang ambon na Snow Lotus. Ang lilang ambon na Snow Lotus ba ay isang repolyo sa tabi ng kalsada sa asul na lambak ng langit. Mahahanap mo lang ito sa pamamagitan ng pagtingin. Tunay ngang lilang ambon na Snow Lotus. Ang galing niyan. Nagulat ng husto ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit hindi inakala ni Terence na kasing saya ito ng inaakala, dahil ikaw ang nagdala sa akin ng lilang ambon na Snow Lotus, tutuperin ko ang aking pangako at sasabihin ko sa iyo ang balita ng isang kayamanan. Hindi interesado si Terence sa kayamanan, pero hindi niya pinigilan ang siyam na bagong silang na sanggol sa pagsasalita. Kinuha ng siyam na bagong silang ang lilang ambon na Snow Lotus at dahan-daang lumapit kay Terence. Ang kayamanang ito ay nasa katimugang kontinente ng isla ng Sky Class. Ito ay isang bagay na iniwan ko roon noon, ngunit hindi ko na ito kailangan. Ibibigay ko ito sa iyo bilang gantimpala. Isa kang spirit beast mula sa timog kontinente ng Sky Class Island. Kumurap si Terence. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng siyam na bagong silang na sanggol. Talagang hindi niya inaasahan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Wala nang ibang pakialam si Terence, pero marami pa siyang kailangan gawin pagdating sa katimugang isla. Naroon ang baboy na Skyboat, si Brian, at ang kanyang pangako sa Pulaka.
Kaya, kahit anong mangyari, kinailangan ni Terence na pumunta muli sa katimugang isla upang malutas ang problemang ito. Siyempre naman. Sa totoo lang, ako ang dakilang guardian sacred beast ng sinaunang Spirit Beast Clan. Maaaring hindi mo alam kung gaano karangal ang katayuan ko sa Spirit Beast Clan. Sa puntong ito, agad na nagpakita ng pagmamalaki ang siyam na bagong silang na sanggol. Noong panahong iyon, isa akong napakalaking shot na yumanig sa buong Sky-class Island. Sa kasamaang palad, isang malaking pagbabago ang nangyari at tumanggi ang Spirit Beast Clan. Huwag na natin itong pag-usapan. Ang kayamanang tinutukoy ko ay nasa dati kong tirahan sa Timog Kontinente. Kung maayos pa rin itong naingatan, kahit kaunti ay sapat na para masiyahan ka. Teka, sabi mo ikaw ang sinaunang dakilang guardian sacred beast ng Spirit Beast Clan. Bakit hindi naniwala si Terence? Hindi naman siguro nagyayabang ang lalaking ito, di ba? Paano naging orihinal na kaluluwa ng orihinal na sanggol ang sinaunang dakilang guardian sacred beast na iyon? Kung talagang makapangyarihan siya noon, babagsak siya sa lupa dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, at bababa ang kanyang lakas, ngunit ang diwa ng kanyang sinaunang espiritu ay mananatili pa rin. Kung gayon, paanong hindi nilamon ng siyam na bagong silang na sanggol ang kanyang espiritu noong unang dumating si Terence sa ilog ng Kamalayan? Noon, ang orihinal na katawan ni Terence ay nasa yugtong Xuancheng, ngunit dahil sa projection ng Essence Spirit, nang makita niya ang siyam na bagong silang, ito ay nasa tugatog lamang ng Foundation Stage, habang ang siyam na bagong silang ay nasa tugatog ng Nascent Soul Stage. Isa talaga itong dakilang Guardian Saint Beast. Kahit anong tingnan pa, siguradong lalamunin si Terence ng siyam na bagong silang na sanggol. Oo. May problema ba? Sa tingin mo ba hindi ako kamukha niyan? Tumawa ang Juying. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Bakit ako magsisinungaling sa'yo tungkol dito? Hindi na kailangan. Sa totoo lang, nakapunta na ako sa katimugang kontinente ng isla ng Sky-class dati, at nakilala ko ang isang malaking Polaka doon. Isa rin itong sinaunang Spirit Beast na Master. Hindi kayo magkakilala, di ba? Malaking Polaka. Buhay pa ba siya? Natigilan ng siyam na bagong silang na sanggol, at tumigil ito sa paglapit kay Terence, saan mo siya nakilala? Maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Siyempre naman. Nakilala ko ang malaking Polaka sa lugar na tinatawag na Illusionary Mist Space. Nakulong siya rito. Ipinaliwanag ni Terence ang sitwasyon sa Polaka at nagtanong, mukhang pamilyar ka sa kanya. Pamilyar talaga ako rito. Ang malaking Polaka ay katulad ko, isang dakilang sagradong halimaw na tagapangalaga ng angkan ng mga espiritong halimaw. Sa kasamaang palad, ang paghina ng angkan ng mga espiritong halimaw ay naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ng napakaraming taon. Bumantong hininga ang siyam na bagong silang at sinabing, ang pagbagsak ng angkan ng mga spirit beast ay talagang may dahilan. Ang mga sinaunang Guardian Saint Beast ay pawang mga eksperto na nagpoprotekta sa hari ng mga Spirit Beast, ngunit sa huli, lahat sila ay pinag-usig. Ang hari ng mga espiritong halimaw na sumunod ay isang peking hari, hindi isang purong lahi ng hari mga espiritong halimaw. Ang mga peking lahi ng hari na ito ay natatakot na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay mabubunyag at sila ay atakihin pabalik, kaya pinatay o ikinulong nila ang mga eksperto sa espiritong halimaw na tapat sa maharlikang pamilya. Bakit ko ba sinasabi ito sa'yo? Hehe, magandang balita na buhay pa ang dati kong kaibigan. Humajejek ang siyam na bagong silang na sanggol at tumingin kay Terence ng may kakaibang ekspresyon, pag-usapan natin ang mga kayamanang naiwan ko sa dati kong tirahan sa Timog Kontinente. Mahahanap mo ang lugar na ito at sundin mo ang sinasabi ko, at madali mo itong makukuha. Walang pagmamadali. Na-curious talaga ako. Paano ka napunta rito at naging isang primordial spirit? At siya ay naging napakahina. Dahil sa iyong katayuan at lakas, hindi ka dapat nagkakaganito. Hindi pa rin interesado si Terence sa kayamanan, ngunit interesado siya sa mismong siyam na bagong silang na sanggol, at saka, maaari mo ba akong bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa malaking Polaka? Bukod sa iyo, ano pa ang iba pang mga sinaunang Guardian Saint Beast na naroon? Hehe. Sa totoo lang, wala akong masyadong maalala. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo.
Hindi ako ang pangunahing katawan ng siyam na bagong silang, kundi isang natitirang kaluluwa lamang na hiwalay sa aking sinaunang espiritu. Bahagyang nagatubili ang siyam na bagong silang na sanggol bago nagsalita, hindi ko nga alam kung buhay pa ang katawan ko. Karamihan sa mga natatandaan ko ay mga pira-pirasong bagay. Pasensya na, pero hindi ko masyadong masabi sa iyo. At ang mga alaalang ito ay kamakailan lang nagising. 7,569. Ganito pala. Hindi madali para sa iyo na makapaglinang hanggang sa puntong ito gamit lamang ang kaunting kaluluwa mo. Naghinala si Terence at pakiramdam niya ay hindi nagsasabi ng totoo ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit wala naman siyang makitang anumang kapintasan. Hindi ba't ganoon? Gayunpaman, buo pa rin ang alaala ko sa dati kong tirahan sa Timog Kontinente. Ipapadala ko sa iyo ang mapa na may kasamang espiritual na kamalayan ngayon. Tingnan mo. Ibinalik ng siyam na bagong silang ang paksa sa kanyang kayamanan at lumapit kay Terence nang walang anumang ingay. Ginamit nito ang kanyang espiritu upang magpadala ng mapa kay Terence. Silang dalawa ay mga sinaunang espiritu, kaya napakadaling gamitin nila ng direkta ang kanilang banal na pandama upang maiparating ang impormasyong ito. Tiningnan ito ni Terence at nakumpirma na ito ay isang mapa ng Timog Kontinente. May marka ito, at dapat ito ang lumang tirahan ni Juying. Kung ang kabilang panig ay talagang isang sinaunang sagradong halimaw na tagapagbantay, magkakaroon sana ng halaga ang lugar na ito. Kapag bumalik siya sa Timog Kontinente sa hinaharap, maaari siyang maglaan ng ilang oras para pumunta roon at tumingin-tingin. Hahaha. Sa wakas ay naging parangal ka ko na. Sinamantala ng siyam na bagong silang ang pangabala ni Terence at biglang tumawa ng malakas habang pinapagana nito ang kanyang essence spirit dev-or, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Habang nagsasalita siya, sumabog ang aura sa katawan ng Juying. Para itong isang pambungad na entablado ng Master of the Mountain. Nakarating ka na ba talaga sa antas ng isang eksperto sa paghati ng bundok? Nagulat si Terence, gaano nakatagal iyon? Paano nakarating ang siyam na bagong silang na sanggol ng ganito kabilis? Bago ito, ang siyam na bagong silang na sanggol ay gumugol ng maraming taon sa ilog ng kamalayan bago nito napanatili ang lakas nito sa malaking bilog ng bagong silang na soul stage. Mauunawaan kung nakarating siya sa yugtong Xuanzeng, ngunit ang yugtong nahati sa bundok. Nagbibiro ka ba? Ang ilog ng kamalayan ay walang anumang mapagkukunan o kapaligiran. Ano ang mayroon ng siyam na bagong silang? Ha. Hindi mo inaasahan to, di ba? Noong nakaraan, nasa yugto ka ng Xuanzeng at hindi ko kayang lumunin ang primordial spirit mo. Hindi ko inaasahan na ibibigay mo ulit ang sarili mo sa akin. Kung hindi kita lalamunan sa pagkakataong ito, papabayaan ko ang sarili ko. Ang diwa ng siyam na bagong silang ay nakapulupot na kay Terence, at ito ay labis na nagmamalaki, bata, may daan patungo sa langit, pero ayaw mong tahakin ito. Walang pinto patungo sa impyerno, pero ikaw ang pumasok. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili. Teka, tanga, anong nangyayari? Tila nauulit ang kasaysayan ng sabay-sabay na sumigaw ang siyam na ulo ng siyam na bagong silang na sanggol, bakit ganito? Hindi kita kayang lumunin. Hehe. Ganoon na talaga kaganda ang simula ng isang bundok. Nabigla si Terence, pero hindi naman siya nagpapanik. Isang simpleng espiritu ng Yuan na nasa hitang lupa sa bundok ang gustong lumunin ang isang espiritu ng Yuan na nasa hitang lupa sa dagat na katulad niya. Hindi ka ba natatakot na mawala lahat ng ngipin mo? Lampas nga sa inaasahan ko na kaya mong umaban sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Pero, bakit hindi mo isipin? Kung kaya mong umaban, bakit ako mananatili na lang na walang kibo? Hindi ko talaga maintindihan, sarkastiko na sabi ni Terence. Anong iniisip mo? Muntik nang samuka ng dugo ang siyam na bagong silang na sanggol. Ano pa kaya ang iisipin nito? Kahit anong isipin ko, ikaw dapat ang mas mahina. Bakit ka naging mas malakas? Walang dahilan. Hindi ba dapat nasa yugto ka pa rin ng Xuanzeng? Hindi ba tanghanay ng mga lilipat patungo sa liblib na lambak ng Azure Sky ay para lamang sa mga nasa yugto ng Xuanzeng at sa ibaba? Hindi maintindihan ng siyam na bagong silang, at hindi sapat ang siyam na ulo.
Partikular kitang hiniling na tulungan akong ibalik ang lilang ambon na Snow Lotus para matiyak na hindi ka angat sa ranggo. Masasabing hindi naman talaga tanga ang siyam na bagong silang na sanggol. Minsan na itong naranasan ni Terence, kaya natural na mas maingat ito sa pagkakataong ito. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng siyam na bagong silang na sanggol na ang lilang ambon na Snow Lotus ay kapaki-pakinabang sa kanya at hiniling kay Terence na magdala ng isa pabalik mula sa Azure Sky Valley. Ang layunin ay para makita kung makakalusot si Terence sa teleportation formation. Sa katunayan, kung kahit ang lilang ambon na makasalaan ng Lotus ay walang silbi, kung gayon ang lilang ambon na Snow Lotus ay mas walang silbi. Kumurap si Terence, hindi niya talaga napansin iyon. Gayunpaman, nasira na ang teleportation array noong una pa lang, kaya bago pa man ito magamit, inayos niya muna ito gamit ang molditang bagay na iyon. Hindi kaya aksidenteng natanggal ang restriction na ito noong panahong iyon. O kaya naman pagkatapos bumalik ang madilim na Berdeng Demonic Valley sa madilim na Sky Valley, automatikong mawawala ang mga restriction sa teleportation array. Ngayong wala na ang Knuckle Alasong Gas, marahil ay nawala na rin ang restriction ng teleportation formation kasama ng Knuckle Alasong Gas. Pero hindi na mahalaga iyon. Ayaw masyadong isipin ni Terence ang tungkol dito, ngumiti lang siya ng may pang-aasar, natatandaan mo ba, di ba? Natutunan ko na ang teknik na ito sa iyo dati. Hindi pagkakaunawaan yun. Hindi pagkakaunawaan yun. Nagbibiro lang ako. Nanginig ang siyam na bagong silang na sanggol at mabilis na nagmakaawa, matagal na tayong magkaibigan, kaya hindi naman kalabisan na magbiro, di ba? Habang iniisip ito, gusto nang umiyak ng siyam na bagong silang ngunit wala itong maiiyak. Akala nito ay natuto na ito noong nakaraan at naging maingat na sa pagkakataong ito. Hindi lamang nito sinubukan si Terence, kundi maingat din itong lumapit kay Terence. Ginamit pa niya ang mapa para hatiin ang puso ni Terence at pagkatapos ay gumamit ng palihim na pag-atake, pero ano ang resulta? Mga payaso ba silang lahat? Ito. Iiyak talaga ako kung magsasalita pa ako. Gaya nga ng kasabihan, ang pagkahulog sa hukay, ang pagbuti ng iyong talino. Sa tingin ko ay nakalimutan mo na ang sakit matapos maghilam ang peklat. Pinakawalan na kita noong nakaraan, at gusto mo bang pakawalan na rin kita ngayon? Malamig na ngumiti si Terence, pero dahil sinabi mong kaibigan mo ang malaking Polaka, hindi kita lalamunan ng basta-basta. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Wala talaga akong masabi. Ang sinabi ko lang ngayon ay ang katotohanan. Isa lamang akong maliit na kaluluwa, at ang aking mga alaala ay hindi kumpleto. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Gustong-gusto nang umiyak ng siyam na bagong silang na sanggol, at nanunumpa na lalayo kay Terence sa hinaharap. Kung may kinabukasan sana. Oh, dahil wala ka ng ibang masasabi, pwede ka na ring pumunta sa mundo ko at samahan ang iyong Water Lotus Protector. Kumunat ang noo ni Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay at nagdesisyon. Natural na makakakuha ng impormasyon si Terence sa pamamagitan ng soul searching kung lalapain niya ang siyam na bagong silang na sanggol, ngunit ang pamamaraang ito ng paglamon sa Essence Spirit ay madaling magdulot ng masamang epekto sa sarili niyang Essence Spirit. Hindi madaling pagalingin ang kanyang espiritu, at ayaw nang mag-alala pa ni Terence. Sino ang mag-aakala kung magkakaroon ng mga setting para sa spirit recovery sa mga huling yugto? Hindi naman siya pwedeng bumalik na lang sa mga unang palapag at maglakad-lakad, di ba? Pero, magandang ideya rin naman ito. Hindi niya lang alam kung papayag ang santo. Para makasiguro, napagpasyahan ni Terence na ilagay muna ang siyam na bagong silang sa Jade Space. Ang mundo mo. Ang siyam na bagong silang na sanggol na pumasok sa espasyo ng Jade ay agad na natulala. Hindi nito maintindihan kung bakit bigla itong nagbago ng mundo. Pagkatapos ay nakita niya ang katawan ng Water Lily, gaya nga ng sinabi ni Terence, narito ito sa mundong ito. May sarili siyang mundo. Anong klaseng halimaw ito? Baliw na siguro ako para lumunin ang isang taong walang awa. Punong-puno ng luha ang siyam na ulo ng mabangis na halimaw na may siyam na ulo. Kung mabibigyan lang siya ng isa pang pagkakataon, isinumpa niyang hindi niya kailanman gagalawin si Terence. Hindi ba't ito ay panliligaw ng kamatayan?
Sa simula ay maayos naman ang kanyang pamumuhay, ngunit kinailangan niyang hilingin ang kamatayan. Senior Ghost. Lumabas ka at salubungin ang ating mga bisita. Hindi nagplano si Terence na mag-aksaya ng oras sa Jade Space matapos niyang dalhin ang siyam na bagong silang. Ito ang dakilang Guardian Sacred Beast ng sinaunang Spiritual Beast Clan. Malamang na magiging interesado ka rito. Ang Guardian Saint Beast ng sinaunang Spirit Beast Clan. Gaya ng inaasahan, ang multo ay labis na interesado, lumitaw sa harap ni Terence at ng siyam na bagong silang na sanggol sa isang iglap, at pinagmasdan ang siyam na bagong silang na sanggol ng may interes. Napakahina mong halimaw, kung hindi mo sinabi, hindi maniniwala ang matandang ito. 7,570. Pakiramdam ng siyam na bagong silang na sanggol ay maaaring malunod ang utak nito dahil sa mga luhang puno ng pagsisisi. Ang mga luhang iniiyakan nito ngayon ay ang tubig na pumasok sa utak nito. Medyo abnormal na ang isang Terence, kaya paano sila nagkaroon ng isa pang essence spirit na napakalakas na hindi man lang nila makita ang laman. Parang, hindi siya mas mahina kaysa kay Terence, baka mas malakas pa. Sa lahat ng taong kaya niyang pukawin, siya pa ang nakainis sa isang halimaw na grupo. 9 na ulo at 18 mata, bulag ba sila? Sa totoo lang, hindi rin ako masyadong naniniwala, kaya ibinigay ko ang lalaking ito sa iyo, Senior Ghost, para tanungin. May mga bagay na hindi ko maintindihan kahit sabihin niya sa akin. Hindi ko malalaman kung nagsinungaling siya sa akin, pero Senior Ghost, malamang alam mo na. Dahil nandito na ang Senior Ghost, sigurado akong hindi siya maglalakas loob na mandaya. Tinaas ni Terence ang isang kilay at ngumiti. Totoo iyan. Sa harap ng matandang lalaking ito, hindi mahalaga kung isa siyang sinaunang banal na halimaw na tagapagbantay o hindi. Wala itong silbi. Tumawa ng kakaiba ang demonyong iyon. Kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, kailangan mong ipaliwanag ito ng malinaw. Kung hindi, hehe, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan pagdating ng panahon. Wala talaga akong masabi. Maniwala ka naman sa akin. Sinubukan ng siyam na bagong silang na sanggol na magpaliwanag ng may mapait na mukha. Huwag mo akong saktan. Talaga. Bago pa siya matapos magsalita, kumilos na ang malamulto. Noon, ang bagay na ito ay isang halimaw din. Nasa Jade Space lang ito ni Terence, at walang sino mang maaaring bugbugin. Mayroon lamang isang matandang lalaki, si Jiao Yazi, na ang lakas ay hindi niya maaninag, at ang espiritu ni Terence na paminsan-minsan ay pumapasok. Sino ang maaari niyang bugbugin? Ngayong nakapasok na ang isang taong nagsasabing isa siyang sinaunang tagapag-alaga, sino kaya ang bibigwin niya kung hindi niya gagamitin ang kanyang mga kalamnan at buto? Agad na binugbog ang siyam na bagong silang na sanggol hanggang sa ito ay sumigaw sa sakit. Napakasamang tingnan. Ang water lily sa di kalayuan ay nanatiling tahimik dahil sa takot at hindi ng ahas na gumalaw. Natatakot siyang maapektuhan ng sunog sa tarangkahan ng lungsod, kaya tumingin siya sa ibaba at nagkunwaring hindi niya nakikitang binubugbog ang kanyang amo. Mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Isa akong matandang lalaki na mainitin ang ulo. Wala akong masyadong pasensya. Tumigil ang malamulto pagkatapos ng ilang tama, at saka mahinahong tiningnan ang naaping siyam na bagong silang na sanggol. Kung gagalitin mo ulit ako, naniniwala ka ba na lalamunan kita at pagkatapos ay hahanapin ang impormasyong kailangan ko mula sa alaala ng iyong sinaunang espiritu? Nanginig ang siyam na bagong silang na sanggol. Talagang naniniwala ito rito. Dahil madalas niya itong gawin. Gamit ang sarili para itulak ang iba, nadama ng siyam na bagong silang na sanggol na hindi ito isang banta, kundi isang pahayag ng katotohanan. Senior Ghost, may gagawin pa ako, kaya lalabas muna ako. Maaari mo siyang bugbugin ng dahan-dahan, huwag mo lang siyang patayin. Dinala ni Terence ang siyam na bagong silang na sanggol dito para sa interogasyon, at kinailangan niyang umalis pagkatapos niya itong ibigay. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, pangako kong hindi ko siya papatayin. Masayang tinanggap ng malamulto ang gawain. Bago ito, pinag-aaralan niya ang mga forma sayon sa espasyo ng Jade. Kahit na hindi ito interesado, naiinip siya pagkatapos mag-isa ng matagal. Nandito ang siyam na bagong silang na sanggol.
Huwag na nating pag-usapan ang interogasyon, halos libangan lang iyon. Umalis si Terence sa espasyo ng Jade at bumalik sa ilog ng Kamalayan pagkatapos maisaayos ang mga bagay-bagay. Sinasanay pa rin ni Mike at ng iba pa ang kanilang mga pandama sa ilog. Hindi pa masyadong matagal na nakaalis si Terence, pero hindi rin naman ito masyadong maikli. Naisip niya na sapat na kung makakapag-level up sila ng isang maliit na level. Hindi niya inaasahan na naitaas na ng lahat ang lakas ng kanilang mga sinaunang espiritu patungo sa perpektong kaharian ng pagtatatag ng pundasyon. Natigilan si Terence. Sa pagbabalik tanaw sa unang pagkakataon niya sa training ground, gaano kahirap palakasin ang kanyang spirit strength. Tinte ng bituin, damong pandama ng espiritu. At kinailangan niyang tiisin ang sakit ng pagpino ng kanyang pandama ng espiritu. Ang mga ugok na ito ay casual na nag-cultivate sa ilog ng Kamalayan ng ilang sandali at naabot ang tugatog ng pagkakatatag ng pundasyon. Hindi ba't malapit na niyang mabuo ang kanyang ginintoang kaibuturan? Matandang 8, Kapitan, nakabalik ka na. Mukhang walang anumang epekto ng cultivation dito. Nakita ni Mike si Terence at mabilis na bumukas ang kanyang bibig. Napakabilis ng ating cultivation noong una, pero hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero sa puntong ito, hindi na tayo maaaring bumuti pa. Ang malaking bilog ng foundation stage ay isang kritikal na saglit. Hindi ito magiging madaling malampasan. Casual na sagot ni Terence, ngunit medyo naguguluhan siya. Ang hadlang na binanggit niya ay tiyak na makatwiran, ngunit ang kapaligiran ng paglilinang sa ilog ng Kamalayan ay talagang mas malala. Kahit ang epekto ng tubig sa ilog ay humihina pa rin, at malapit na itong bumalik sa dating ilog ng spirit sense. Normal lang na walang epekto ang paglinang ng spirit sense. Gayunpaman, hindi niya maipaliwanag ang mga komplikadong dahilan na ito sa kanila, kaya siya na lang ang makapag-aral ng mga ito ng mag-isa. Bakit ganito? Hindi kaya dahil inilagay niya ang 9 na bagong silang sa Jade Space. Lahat ay nagsusumikap at malaki ang kanilang umunlad. Dahil hindi na angkop ang lugar na ito para sa paglilinang, Terra na. Sumulyap si Terence sa mga miyembro ng kanyang koponan. Si Mike pa rin ang pinakamabilis, at ang kanyang espiritu ay hindi lamang nasa tuktok ng foundation stage, kundi isang kalahating hakbang na gininto ang core. Bukod kay Mike, sina Serena, Morris, at Fernandez ay tuluyang nakapagpalakas bilang mga stage cultivator na naperpekto ang pagbuo ng pundasyon. Hindi pa rin matatag ang antas ng iba pang mga tao. Nasa pagitan sila ng perpektong pagtatatag ng pundasyon at ng tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Medyo hindi sila matatag. Naisip pa nga ni Terence na kung hahayaan niyang pumunta rito ang mga henyo ng Mystic Classy Academy para magsanay, gaano kabilis kaya ang paglaki ng kanilang essence spirit. Pero isa lamang itong kaisipan, hinulaan ni Terence na ang sitwasyong ito ay malamang na sanhi ng panghihimasok ng Central, at hindi ito magtatagal. Malinaw na nararamdaman ni Terence na bumagsak na rin ang kapaligiran ng pagtatanim dito, at malamang na babalik ito sa dating anyo ng ilog. Boss Lito, tingnan mo, paparating na naman sina Ade and Polo at ang iba pa. Dapat ba natin silang puntahan at patayin? Nakita ni Nasby si Terence at ang kanyang mga tauhan na paparating sa pampang at natukso siyang umalis. Gamit ang ating kasalukuyang lakas, mabibigyan natin sila ng leksyon sa loob ng ilang minuto. Nahabol ko na sila sa ilog ngayon lang, ano kaya kung gawin natin ulit? Natigilan si Dale. Inisip ba talaga niya na siya ang nagtulak sa kanila sa ilog? Ayos lang kung walang utak ang tanggang tauhan na ito, pero bakit ang hina ng paningin niya? Tama iyan, Boss Lito. Magandang oras ito para mag-ensayo. Aakyat na lang tayo at gagawin natin yan. Sabik din si Bobby na subukan. Sinakop nila ang pinakamagandang lugar ng pagsasaka sa baybayin, at ang kanilang sinaunang espiritu ay lubos na napahusay. Nakapasok na sila sa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Pero kakapasok pa lang nila sa tugatog ng huling bahagi ng foundation stage, hindi pa ito matatag, at tulad ng pinakamahinang miyembro ng koponan ni Terence, bumababa rin sila paminsan-minsan sa mas mababang antas. Ang tanging kaibahan lang ay ang pinakamahina sa team ni Terence ay nasa pagitan ng Peak Late Foundation Stage at Peak Foundation Stage, habang sina Lito at ang iba pa ay nasa pagitan ng Late Foundation Stage at Peak Late Foundation Stage.
Malaki ang pagkakaiba ng level sa pagitan nilang dalawa. Sa isang one-on-one na laban, kahit ang pinakamahina sa panig ni Terence ay sapat na para patayin ang kahit sino sa kanila. Huwag kang magsalita ng walang katuturan at tumahimik ka. Sa inilito sa mahinang boses. Nagulat na si Lou sa atake ng mga espiritu ni Terence, ayaw niyang guluhin si Terence kung hindi ito 100% kumpiyansa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.